wala nang magawa ang gobyerno. Alam niyo ho kung sa kanino nanggagaling? Dito. No. Ayan. Sa vice-presidente. Sila-sila lang. Walang kwenta itong gobyerno na to. Mga Duterte lang ang nagsasabi. Walang kwenta itong administrasyon na ito. Ganyan. Kung ano-ano sinasabi. Sinopla ng Armed Forces of the Philippines ang vice-presidente. Ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aklas ng mga dating general at sundalo. Oh, umpisa pa lang ng balita, wala na. Psst, boss, 150 liker. Psst, Irene, Lagmay, shout out sa'yo. Sabi ni Sir Henry Victorio, umaasa ang mga DDS na mapababa nila si PBBM dahil kay Inday Lustay, Boss Mark. Malabo talaga. Narito ang agenda report ni Francis Colbe. Do you think the government is still stable? No. Ma'am. Hindi na daw stable ang gobyerno, sabi ho ng ating vice-presidente. Parang yung mga DDS lang ang hindi stable, tsaka yung Office of the Vice President. Ano? Pumalag ang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static. Ngay, yung mga sinasabi nila at gusto nilang maging kakampi, yun mismo yung mga sumosopla ho sa kanila. Diba? Masakla po yun, masakit ho yun. Biruin mo, kayo ang inaasahan namin na tatalikod kay Bongbong Marcos. Tapos kayo yung sosopla sa amin. Kayo yung magsasabi na matatag ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Aray ko po, inang, masakit. Nestor Guerrero ng Vienna, Australia. Oh, tuloy. On a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. Oh, hindi kasi yung mga DDS paulit-ulit lang ho yan, mga kababayan. Naalala nyo, matagal na nilang isinisigaw. Naalala nyo si Pantaleon Alvarez na may ilang bilyon daw na bahay na pinatayo base po doon sa kanyang anak. Sumisigaw yan, pumanik sa entablado na mautog, sinisigaw, kumbaga, tumalikod sa Pangulo, yung mga militar. Oh, sabi ng mga kapwa niya, mga kongresista, boss, mukhang sumisigaw ka ng sedisyon Tumahimik. 3 linggong nanahimik, mga kababayan. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. Kapag sinabi ho, mga kababayan, ng Armed Forces of the Philippines na nakapokus sila sa mamamayang Pilipino, ang mamamayang Pilipino, hindi ko naman lalatin, sasabihin ko na lang, majority ng mamamayang Pilipino nakasuporta kay Bongbong Marcos. Ano pa? Mas lalabo ho, mga kababayan, yung mga DDS. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro May mga kudeta daw na pinaplano. Wala daw, fake news. po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, and ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng manifesto Association of General and Flag Officers Inc. AGPO. Ano yung manifesto nila? support sa Marcos Jr. administration. Ako po sinundan pa na suporta.
Wala na lalo ang mga DDS, mga bossing. Huwag nang maniniwala sa kanila, sabi ni Annabel Ye. Nagbayad sila ng medyo malaki, 3K sa mga nagrarally. Yun ba yung mga nanggugulo, Annabel? Wala nang maniniwala sa kanila. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM Correct. sa harap ng flood control scandal. Alam nyo mga kababayan, napakasimple lang ho nito, di ba Ma'am Chris Rose? Napakasimple lang i-analisa nitong mga sitwasyon no, at nitong mga nangyayari sa politika. Sino ang ugat nitong mga kaguluhan na ito? Si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil simula nung inilabas niya yung 15 kontraktor na lagi at paboritong nabibigyan ng gobyerno ng mga proyekto, doon na po nagsilabasan yung mga diskaya, doon na po nagsilabasan yung mga ghost project, naglaglaga na po yung mga congressman, naglaglaga na po yung mga senador, etc. Ganito. Sinong panalo dyan? Sa kaguluhan na yan, mamamayang Pilipino ho. No? Maglalaglagan sila eh. Magpapatayan ho yung mga yan sa mailaglag lang yung mga kaaway nila. Tapos may mga kanya-kanyang mga ebidensya. Sila-sila lang din naman nagnakaw. Yari, tanggal silang lahat. Nakita ng mamamayang Pilipino. Ngayon, nabawasan ang magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO. Wala naman palang suporta yung sinasabing kudeta-kudeta na yun. Kunyarian lang pala yun. Gagalit sa kanila si Lucifer nang aagaw ng trono sa impyerno, sabi ni Ma'am Virgie Badiola. This is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi Sandali, dalawang general. Sino? Si Metran? General ba si Metran? O mataba lang yung tiyan? Alam ko kasi siya nandoon eh. Si Metran, general din ba si Dado? Pumupunta pa ba sa mga rally? Parang hindi ko na nakikita masyado kasi yung presensya ni Dado simula nung nakasuhan ni General Torre parang medyo lumaylo na eh. Si Metran nakita ko pa. sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Wala naman. Si Meow Meow. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7 Aray. Ano kaya magiging kaparusahan nito? 077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army Reservist. Para sa agenda, Francis Polbe. Hindi ko kayo masisisi kung tatawagin o tinatawag nyo tong abno ito. Kasi para namang abno talaga yung kilusan ho, yung mga kababayan eh. Bopolds na lang ho yung yung sasabihin nito. Naku, ang galing-galing ni Kiko Barsaga. Ano pa ang ginawa niya? Meow, 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 meow. Tapos yung cellphone, meow, 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 meow. Tapos kakanta habang nagsesesyon. Kayo po na nakaupo. Parang may saltik. Seryoso. Yung mga tao doon sa kongreso. Tapos siya parang abdo doon. Di ba? Alisin ko na sila. Alisin ko na ho mga kababayan.